Na-curious ako. Ano yung Oo nga, feeling? matagal. Parang 5 minutes tong kanta. Last year high school ako bago I see the beauty of it. Kasi parang gagawa Parang ka gusto ng ko na gagawa ng mag-yes, kaso master. nararamdaman ko na parang ayaw na niya. Hi, ako si Jiro. Chillin' with the best local talents from the ground up right here on air. Tara, makipagkwentuhan at kilalanin natin ang mga storya ng ating mga ipinagmamalaking personalidad sa larangan ng sining. From the roots to the hustle and how it grows. This is Homegrown. Tandaan ko, bass drummer ako nun. And then yung drummer namin, Hindi mo may express. Tapos ako, makulit ako sa bahay. Parang gusto ko lang nagrarap. Your home, their stories on air. Exclusively on 96.7 Destiny Radio. Destiny Radio. 96.7 Destiny Radio, saya lang. What's up, ka-Destiny? What's up, homegrowns? 6:16 p.m. oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 16 na minuto na makalipas ang alas 6 ng hapon, araw ng Biyernes. What's up, people? What's up? Niloloko na naman tayo ng panahon no? For the past few weeks, sobrang init. Tapos ngayon nag-uulan naman, sobrang lamig naman. But actually, yun na nga. Kung tawagin natin yung ulan, blessing yan palagi So yeah. Keep them coming. Mas marap namang matulog kapag ganyang malamig. Yeah, dahil malamig ang ating panahon ngayong hapon, guys. We are here at the program, at the show, at Homegrown para mas painitin ang inyong mga gabi, ang inyong mga hapon. We got another episode here at Homegrown. And ayan, merong nagbabalik sa ating programa. Nagbabalik. But yeah, let me formally invite you people and welcome sa ating programang Homegrown. This is your home, their stories on air. Ako po si Jiro, your one and only rapper DJ in the town. At yun na nga, guys, let me welcome and introduce to you our guest for today's episode. I have here Harvey Reyes, the frontman and a vocalist of band Tone of Rapture. Kuis! yay, what's up? What up? What up? Thank you for having me again. Oo nga, oo Sorry, nga. solo flight na naman eh. It's really nice to have you once again, Kuis. Thank you. Sinasabi ko nga kay Tito Boy kanina off the record. Tito Boy, si Harvey Reyes ang ating kauna-unahang guest way back 2023. Yeah. Bibiroan pa tayo nun eh. Sabi niya, labrat ba to? Oo eh. Ginawa mong labrat Tanda mo yan, Kuis. It's been a while. Yeah. Almost 3 years na. Yeah, dami na nangyari, sobra. Totoo. Kumusta naman? Okay naman. For the past 3 years, Yeah. kamusta? Hopefully, all good ang life and music, tuloy pa rin. Tuloy pa rin, walang nagbabago. Oo. Siguro mas eager kami to learn and to share more music pa. Totoo. Kasi for the past almost 3 years, saksi ako sa mga naging projects nyo. I think naka 3 songs ba kayo? Dalawang song na na-release. The time kasi nung nag-guest ako dito, Oo. parang i-release namin yung Streetlights. Oh, okay. That's Streetlights. So, yeah, That's one. Streetlights. And Oo. then, we just released Sunset. Sunset. And then, our latest single, which is, Paraluman. So that's 3 Yeah, songs. 3 songs. Oo, ganun kainit ang Tone of Rapture. Oo, nagkaroon din ng Tone of Rapture ng music video launch. Yes. Oo. 2024, 25. 24. 24, oo. Sunset, yeah. Music video launch. Music Kasama kayo doon? Yes, I was there. Yeah. Sama yung bandmates ko. That was really nice. Kumbaga, evident talaga sa Tone of Rapture yung no? Hindi tayo titigil, guys. Let's do what we love. Yes. What keeps you doing that, Kuis? For what I know, you've been in the industry for 15 years na diba? More than a decade na. What keeps you, what makes you wanna keep on doing music? Well, actually, obviously kasi lahat kami passionate when it comes to music. And I think that's So, very sobrang- important. Oo. I don't see myself na hindi nag-music, hindi tumutugtog, nagigitara, kumakanta, or whatsoever. Ever since mga bata kami, para-pareho magkakaiba man ng taste sa music, pero when it comes to the band, nagkakaisa naman kami. So,
Feeling ko yun yung yung common sa buong banda, which is yun nga, very passionate kami when it comes to music. So lahat kami hindi mabubuhay ng walang music. Parang Totoo. Diba? Palagi ko itong gustong itanong sa mga artist na nakakasama ko eh. Nabupat pare-pare sila ng sagot. Meron bang dumaan sa araw mo? I mean, can you still remember the very day na dumaan sa buhay mo na hindi ka nakinig sa music? Meron pa bang ganon? Parang ang labo nun. Wala Ang na eh, labo no? nun. Kahit anong mood eh. Oo. Malungkot ka, masaya ka, galit ka, music is, always there. Diba? Now, let's talk about that a little bit. Ano yung sa iba't ibang emosyon? Say, we could pick 3. Alright. Pag masaya ka, pag balungkot ka, at pag in love ka. Ayan. Anong song na sa Tone of Rapture ang kailangan nila pakinggan? Say for example, pag masaya sila. Let's start with that. Pag masaya sila, siguro yung Indak. Indak. Yeah. It's all about positivity kasi. Alam mo yun? Tapos may bago kaming papalabas na kanta. Pwede rin yun. Kapag sobrang good vibes ka, happy ka, pwede nila pakinggan yun. Alright, that's a very good one. How about kapag Indak? Available yan sa lahat ng streaming Yes. platforms. Check nyo guys, pag masaya ka ngayon, for sure, masaya kayo ngayon, di ba? Check Indak on Spotify, guys. How about kapag in love ka naman? Kapag in love ka, the only one. Mismo. I would recommend that too. The only one. Mismo. That's our first ever single na nirelease namin. Actually, ito rin yung song na kahit medyo umay na kami, i-perform live. Pero andun pa rin yung feeling eh. Totoo. Tsaka, Yun yung medyo nakilala kami sa Quezon dahil sa kanta na yun. So, ayun. that was a very good one. Thank you. Wala pa ako sa band scene. Sound trip ko na rin talaga yun. So, guys, kung may mga new gen o kung may mga tao ngayon pala nakakakilala sa Tone of Rapture, check them out. Especially that song. Ayun na nga, galing kay Harvey Reyes, ang frontman ng Tone of Rapture. That was their very first song. Check nyo guys, in love kayo. Actually, kung anong feeling yun, ba malungkot kayo? Yeah. Or kaya you feel malungkot kayo, pakikinggan nyo yung The Only One. I think you'd feel loved. Pwede, diba? pwede. Yeah. Right? So, The Only One on Spotify. Alright, ano pang na-left out natin? Kapag ka naman malungkot ka? Kapag malungkot ka, siguro flare. Flare. Yes. Pang medyo broken yan eh. Flare. Sige, kwentuhan mo kami. Anong meron sa Flare quiz? Hello? Paano mo siya nagawa? Ano yung story niya? If it's fine, ha? I mean, yeah, it's fine naman. Well, it happens in the past naman. So, yeah. Para siyang personal experience siya. So, I just wrote what I felt that time. So, yun. Kaya ako nabuo yung Flare. Pero, yan. Past is past. So, masaya ako na nasulat ko din naman yun. Although, sobrang dalang namin ma-play yung kanta na yun kasi sobrang mellow niya. Ayun nga, sobrang lungkot. Alam mo yun. So, yeah. Siguro yun yung pinakang kanta namin na malungkot. Flare. Yes. Chris, kung pag-usapan natin ng konti, kasi I think that's very interesting eh. Yeah. Every time na, kasi ganito ako naniniwala eh. Every time that an artist create a song, parte niya yun eh. Ilalagay niya yung parte niya dun sa kanta na yun eh. Now, you've been in a deep situation. Say for example, a dark situation. Yun yung pinaka-reason kung ba't mo siya nasulat. Yes. Ano yung pinakang linya doon sa Flare na feeling mo yun talaga yung doon ka talaga bumuhos ng emosyon? Wait, isipin ka siya. Kasi nung nasulat ko yan, pag kasi in the mood ka sa pagsusulat, sobrang bilis mo siya natatapos eh. Hindi mo na mamalaya na susulat mo siya na mabilis. Although hindi mo siya sinasadya. Nandun yung emosyon eh. Gusto mo siya ilabas eh. In the zone ka. Yes, Mga panahon na yun. Exactly. I remember, nasa kwarto lang ako nun, may hawak akong gitara. Tapos, ayun nga. Medyo broken tayo ng time na yun. So, ayun, gitara lang ako. Kusa siyang lumalabas eh. From the melody Yes, exactly. hanggang sa lyrics. Ano ba yung favorite line ko doon na sobrang wait. Teka, sorry. Disclaimer, nasa pass na to guys ha. Oo, Baka pass na mamaya to. si girlfriend. Ay, hindi. Maghalukay. Very understanding naman. That's yun. very good. At saka, tagal na nitong kanta na to eh. Oo. Hindi ko pa siya actually kilala nung nagawa ko tong kanta na to. So,
Yeah. Actually, the very reason why I want to ask is because, alam mo yun, a lot of people relates to a lot of people relates to songs. May mga pagkakataon, sobrang daming pagkakataon na ang mga listeners, meron silang feeling inside of them na hindi nila may put into words. 'Di ba? May mga hindi nila mapaliwanag kung ano yung nararamdaman nila. Then kapag may napapakinggan silang isang music at doon nila nakikita yung yung ibig sabihin nung nararamdaman nila, and yung music yung nag-help sa kanila para ma-figure out kung ano yung nararamdaman nila. Exactly. Diba? Ayun, may copy ako ng lyrics ko dito. Ayan. Ayun, siguro yung favorite, hindi naman favorite, pero ito yung magsasabi na sobrang sad nung song. Which is yung line na still searching for an answer how we end up this way. Feeling ko yun. Yun yung saddest line nung kanta. It seems like ang gustong sabihin is something like hindi pa ako naka-move on. Exactly. Hindi ko pa alam kung bakit ko to nararanasan. Not actually hindi ka pa nakaka-move on. You're just like kahit fully moved on ka na, parang gusto mo lang, very curious ka. Bakit dumating yung ganun? You want closure over the feeling. Kahit di na dun sa person no? Parang ganun eh. Pero closure kasi pwede mong ibigay sa sarili mo yan kahit hindi dun sa that's a very other good one party, din. diba? So, sinabi ko lang dun sa kanta na parang nagtatanong pa rin na bakit, in general, bakit dumadating, di ba, before, lahat naman na breakups, ganun eh. Masaya kayo before, and then kapag nag-end kayo nag-break kayo, tapos mapapatanong ka na lang bakit dumating sa ganun, no? Parang yun yung pinakang question dun sa kanta eh. Okay naman tayo, pero ba't dumating sa ganun? So, it just happened na siguro ganun talaga. Kumbaga, Hindi kayo para sa isa't isa. exactly. Yes. Exactly. Sa kung tawagin yun nung iba, it is what it is. Yung mga ganun sila eh. Exactly. Okay, yun na nga. You guys are not meant to be, in a sense. May kanta niyan pinagtagpo, pero hindi itinadhana. Yeah, parang ganun. Diba? Totoo. Diba? Kaya naman is, Totoo yun. people are coming into your life, sometimes not to stay, Exactly. but to be a lesson. Mismo. Diba? Yung mga People come ganun. and go. People come and go. Yeah. Alright, guys. This is how an artist create a music. Ganito kalalalim yung mga pinaghuhugutan ng mga artist. Anyways, Chris, let's talk about your band naman. Ayun na nga. We were really hoping na sana makakasama natin yung buong banda nyo. Oh, yeah. Oo, sabi ni Tito Boy kanina, nag-ready na po ako ng setup para sa limang Sorry sa guys. 5 tao. Sorry. Kasi, magkakaiba kami ng mga schedule. Yeah, that's what I wanted to talk about. Yes. Kasi I believe it's always a struggle pagdating sa banda eh. Mismo. Kung paano pinagtutugma-tugma yung mga schedules niya. Exactly. Kasi, magkakaiba kami ng work. Merong architect sa banda, merong owner ng hardware, alam mo yun. So, magkakaiba kami. Ako kasi always available dahil nga work from home ako. So, yun, privilege ako na maka-attend ng mga ganito. And thank you very much. Thank you sa din. pagpapa-unlock quiz. Yes. How do you handle it? Halimbawa, merong gig quiz. And at the same time, siyempre pag may gig, I believe sobrang importante na magre-rehearsal kayo. Yeah. Nakasanayan kasi namin ahead of time. Let's say for example, may invite kami ng ganitong date. I always make sure na masabi agad siya sa banda, the whole band, ahead of time. Kasi yun nga, yung schedule. Schedule Sobrang para hirap ma-set. yan. Especially kung yung gig is weekdays. Kasi weekdays, sobrang busy kami. Isa-isa eh. Kasi may mga job. So, naayos namin siya if ahead of time nasasabi. So, para ma-block namin yung date na yun. Ganun. Hindi kami pwede ng spontaneous eh. Spontaneous. Depende. Siyempre, kung pwede naman, why not? Ngayon kasi today, yun, may mga prior commitment yung band member. So, ang hirap naman magpilit kasi, yan nga. Ayun, so, gano'n namin sineset kapag may mga gig kami. Especially weekday siya. So, pinaplana namin siya ahead of time. And then yung rehearsal siguro, kung saan kami magmi-meet, pwede kasing 2 to 3 days before the gig or
yung gig day mismo. Mhm, Pwede kami mag-rehearse, magpadaan ng pyesa namin like afternoon and then gabi yung gig. Ganun yung nakasanayan namin na gawin. Kasi hindi namin mapilit yung schedule. Magkakaiba talaga eh. Magkakaiba kami ng priorities. Actually, Pero nagmi-meet pa naman kami. Yun yung I think that's one of the most interesting thing about your band, Kuys. Kasi isa kayo yung bandang Tone of Rapture dito sa Quezon. Isa kayo sa mga kilala na banda na pinakamalinis tumugtog. Oh, thank you. Kuys, Thank you. dandyan kayo sa category niyan eh. Now, given na, problema rin, meron din kayong pinagdadaan ng problema ng, gaya ng halos lahat ng banda Yeah. when it comes to scheduling. How do you make it happen? I mean, paano nyo napapanatili na kapag katumugtong kayo ng stage, kahit limitado yung panahon natin mag-rehearse kasi magkakaiba nga tayo ng schedule, paano nyo napapanatili na ganun kapino ang tugtugan ng Tone of Rapture? Tell us your secret, mga Kuys. Actually, there's no secret behind it eh. Siguro, importante kasi yung dynamic. Naniniwala ako doon. Super naniniwala ako. Kasi kahit gaano ka galing ang musician, kung hindi kayo magkaka-dynamic sa band, hindi kayo magtutugma, hindi kayo mag-aaswan eh. Kasi, for example, kahit gaano kagaling yung gitarista, and hindi nyo siya ka-dynamic ng banda, hindi kayo magbe-blend together eh. Sobrang importante na disiplinado lahat. Ganon kami eh. So, yun, kailangan magkaka-dynamic kayo. Sa band din eh. Sa banding. Tapos, masasabi ko na years of experience din siya. Kasi hindi kami nag-start na sobrang linis namin tumugtog. Feeling ko walang bandang ganon. I don't know ngayon. Agad, malinis agad. Exactly. Kasi pinag-aaralan siya eh. Nagsimula kami elementary days kasi nagbabanda na ako. Ako si Butcho and then yung cousin ko. Nasa Canada na siya ngayon eh. So nag-start kami magbanda that time. Wala kaming idea kung ano yung ginagawa namin. So purely noise lang siguro yung ginagawa namin. Hindi ko alam. Tapos eventually, music is a non-stop process, non-stop learning. So kung tatamarin ka, aralin lahat ng ang lawa kasi ng music eh. Meron tayong technical side. Sobrang importante ng technical side. Hindi yung performance side kasi madami yan eh. Inaral namin siguro yung So, sabi ko nga, based on experience siya. So, naniniwala kasi ako na experience is the best teacher. Diba? Naniniwala ka ba sa ganun? Yeah. So, kapag na-experience mo na, hindi tayo okay dito. Kaya importante na may nag-video din eh. So, hindi tayo ganito. Dumi natin doon. May mali tayo doon. Paano natin? Alam mo yun, aaralin mo siya kung paano mo siya magiging maayos eh. Kasi yun nga, sinasabi ko, hindi kami nag-start na sobrang linis namin tumugtog. First, kailangan, for me mahalaga yung band ng banda. Yung magkaka-dynamic kayo. Whatever the skill is, hindi man kayo pantay-pantay ng skill. Pero when it comes to banda kasi, pag sinabing banda as one hindi naman pag tumugtog kayo, guitar player lang yung magbubuhat. Walang ganun. Di ako naniniwala sa ganun. Kapag banda-banda, I mean, dapat solid as one kayo, solid yung tunog nyo, nagko-complement kayo to each other, may marunong kayo magbigayan. To say it simply, kailangan balance. Balance yung banda. So, yun nga, nakukuha siya sa experience and then research, practice, yun yung masasabi ko eh. That's very nice. That's very nice. Kasi I think, yun na nga the very reason kung bakit nag-stick out ang isang banda is, unang-una, kumbaga, bukod pa sa dahilan na kapag ka-banded kayo, maganda yung tunog nyo. Mismo. Bukod pa doon, is that you stay together eh. Kumbaga, hindi kayo nagbe-break up, hindi kayo nag-disband, and a lot of things. Well, that's a very interesting topic and I want to go back on that. But right now, let's just have a very, very quick break. Once again, kasama natin sa Homegrown ang vocalista, ang frontman ng Tone of Rapture, giving us a lot of insights about being in a band. Sa ating pagbabalik, mas kakakwentuhin natin si Kuya Harvey. Ako po si Jiro, kami 96.7 Destiny Radio. We'll be back. Let's Lang kayo.
96.7 Destiny Radio. Saya lang, people. 6:44 PM oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. What's up? Kumusta kayo dyan? At syempre, yung bisita natin, Kuis, kumusta ka dyan? Okay naman. Okay na. Sarap Kumusta? ng kape. Sarap yung kape. Shoutout to, Yes. shoutout to Coffee Press, Coffee Press. for sponsoring our coffee tonight. Maraming salamat sa mga gustong makatikim ng high class na kape. Yan, go visit Coffee Press. Dito yan sa DCG Compound, Maharlika Highway, Barangay Kalumpang, City of Tayabas. Ayan. At yung station, nasa likod lang. Kung nasan kami ngayon, kung saan kami ngayon nag-i-interview, nandun lang kami sa likod. So, alam nyo, kapag nandun kayo sa Coffee Press, magkaroon kayo ng libreng shoutout, diba? Tito Boy, tama, diba? Yes, sir. Anyways, 15 minutes to go. 7:00 na po ng gabi. Oras natin yan sa buong Pilipinas. Let's go back sa ating bisita. Quiz. Oh, yeah, we're still talking about the band thing. Yep. Kasi yun na nga, I really think sobrang daming matututunan ng mga banda ngayon from you guys. Given na yun na nga, isa sa pinaka nakakatuwa sa inyo is how you guys perform. Kanina nabanggit mo na the truth is, ang pinakang sikreto lang talaga is kailangan banded kayo. Yeah. Kailangan may connections kayo. Yung frequency nyo at yung pagmamahal nyo sa ginagawa nyo, at least nagpapantay. Exactly. Diba? If there's something else that you could tell us, aside from what you've mentioned, ano pa yun mga kuys? Ano pa yun? Pinakang core when it comes to playing live. Yan, Naman pagdating sa yun, live yes. performance Yeah. naman. Oo. Ano na siya nasa technical side na siya. Okay. So, ako kasi, lagi kami magkakausap pag live. Sobrang conscious ko Sobrang conscious ko sa tunog, sa tone, and whatsoever. Lagi kami nag-uusap ni Roy, which is our lead guitarist, and then ako, and then yung bassist namin si Darwin, and then si Philip. We always make sure na pag akyat namin sa stage, there's no noise, sound checking. We always begin with the setup of our gears, and then after that, we're on our clean channel muna. So si Butchoy bahala na muna siya drummer. Si drums. Hindi, sa FOH kasi siya sa front of house na yung bahala sa kanya. This time kasi, lately kasi, every live gigs namin, whether maliit yung venue or malaki, lagi na kami nag-in-ear monitoring system. Which is very, very important this day sa mga banda. That's true. I can testify. Yeah. Sobrang hirap na kapag hindi mo naririnig yung nagiging tunog nyo Yes, when it comes to exactly. stage. The monitors. Lalo na kapag kumakanta ka. Sa atin kumakanta. Totoo. Siya pa yan. Sobrang importante na rinig natin yung boses natin. Kasi, if hindi mo masyado kinig yung sarili mo, Hindi mo alam kung... mag-end up ka mag-flat, sharps, whatsoever. Oo. Lalo na andun yung adrenaline. And bukod sa nagmo-monitoring system kami, lately din, tumutugtog na kami nang nakaklik yung drummer namin. Kasi, before kasi hindi uso yan Before na nag-start kami, wala kaming monitoring system, walang click yung drummer namin. So, we ended up, lagi kami naghahabol sa isa't isa. That's true. And I think that's... Isa yun sa nagpapadumi ng tugtog for me. Kasi, magkakaiba kayo ng tempo Sa akin kasi pinakamahalagang may click is the drummer. Siya yung backbone ng banda So, if ever, nasa right tempo siya, nasa right tempo yung ng buong lahat. banda, yes. Okay. That makes sense. Kasi kami, we were trying to explore that thing na din yung clicks na yan. Kasi yun na nga, we really believe na sobrang importante ng tempo. Exactly. When it comes to performance. Lalo na sa live. Yep. So, it's one of the key para sa'yo. Yeah. Na you could advise din sa mga nagbabanda. I-add ko lang, hindi ko masyado na-explain. Yan nga, yung naka-clean signal kami. We always make sure na pantay yung level ng volumes namin sa taas. And ngayon kasi, medyo innovation Kumbaga yung gears and equipment sa music, din siya, nag-i-innovate din siya every year. So ngayon, medyo nagsasanay na kami na mag-ampless setup nung gitarista ko. Yung bass kasi matic naman naka-amp and direct na yun Sa amin ni Roy, sinasanay na namin talaga na whatever the venue, kung ano man meron doon,
nag-upgrade kami ng gamit namin, mag-a-ampless setup na kami. Meaning, rekta na kami sa FOH, sa front of house. Doon na kami rekta. And then, kaya sobrang halaga na monitoring In-ears kayo. system kami. Kasi yun na yun eh. Pero hindi dahil naka-monitoring system kami, yung mga wedge monitors, pinapapatay namin, no. We still make those open para if ever nasa-suffocate kami sa in-ears, meron ka pa rin maririnig eh. Oo. Yun. Yun, naka-ampless setup na kami ngayon. Yun na yung sinasanay namin gawin sa lahat ng live performances namin. Mas define kasi siya eh. Mas define yung tone. Mas less problema when it comes to technicalities. So, mas less hassle. Masasabi kong mas less hassle siya. And kung ano kasi ang kagandahan kasi sa mga gamit ngayon, grabe na yung innovation eh. Pa-high-tech na ng pa-high-tech. So, dito kasi sa mga gears namin ngayon, kung ano yung tunog namin sa rehearsal, madadala namin siya sa live. So, bonus pa kapag maganda yung... Mas maganda yung sound system. Yes, yung provider ng sound system. So, much better siya. So, makukuha mo yung tunog mo talaga. Ito pala, yun pala, very important din na alam nyo yung tunog nyo. Alam nyo yung tone nyo. Yan nga, gaya ng sinasabi ko, kapag live performance, we always make sure na pantay kami ng level of volumes. So, why sa clean namin kinukuha? Kasi kapag na-set namin on our clean channel yung mga volumes namin, that's the time na mag-a-adjust kami on our drive, crunch, para lahat level. Yun kasi yung sikreto eh, para hindi na rin mahirapan yung tech na i-balance kayo out. Kasi kung magkakagulo kayo dun sa loob, may hirapan kayo eh. So, nag-start dapat na maging maayos is sa inyo. Sa inyo pa lang. Sa loob, sa taas. Kasi pwede kasing mangyari, maganda yung labas nyo sa out kasi kayang i-balance nung tech. Lalo na bonus na rin kung magaling. Yes, kung very knowledgeable yung tech. Hindi ko sinasabing yun, bonus kapag magaling yung tech kasi mababalance na kayo sa labas. Pero ang mahirap kasi dun, na-balance na kayo sa labas pero nagkakagalo kayo sa loob. Mawawala yung focus nyo sa pagtugtog. Nangyayari kasi yun eh. Once na, alam mo yun, kapag hindi mo gusto yung naririnig mo, hindi mo Hindi ka gusto nakafocus. hindi mo nararamdaman yung Ang tawagin niyo nung gitarista ko, tilted ka. Natitilt ka. Mismo. Yun nga. Gamer kasi yun eh. Exactly. Oo. Kaya sinasabi ko na experience is the best teacher. Kasi lahat na experience namin eh, yung hindi namin alam kung bakit hindi tumutunog yung gamit namin. May mga ganun eh. Sira yung amplifier. That makes a lot of sense, Quiz. Kasi, Exactly. yun na nga, based on experience, kumbaga, ayaw nyo nung ganung feeling eh. Kumbaga, na-experience nyo siya at ayaw nyo nung ganung feeling. So, you're gonna do something about it. Yes. Oo, kaya hanggang sa sobrang dami nyo, kagaya sinabi mo kanina, hindi naman kayo nag-start na ganyan kalinis eh. Yes. It just happened na because of your 15 years of experience in live performing, nadaanan nyo na lahat ng errors hanggang sa Siguro. mapunta kayo sa ganun. Yeah. That's very cool. Now, that makes us excited kasi mapapanood namin kayo once again Yes. sa biggest stage dito sa Quezon, this upcoming Lightheart Music Festival 2024, The Last Echo. ang huling hura ng Lightheart Festival. Yes. Anong dapat naming abangan sa Dawn of Rapture this time? Well, mas gigil kami to perform live, lalo na ngayon lang ulit kami babalik sa Lighawit. And this will be the last. Exactly. So, ibubuhos namin lahat on this date. So, kung wala pa kayong tickets, please grab all your tickets. Grab your Totoo, tickets now. bago ay maubusan. Nakasil sila, di ba? Yes, oo nga pala. Lightheart Music Festival tickets is actually on sale. Oh, nakita ko 40 to 50% ang off nila. So, pagka dalawa kayong magkaibigan na gustong bumili, ayan, parang pag-aambagan nyo na lang yung original price. Kasi that's on nice. 50%. Nice. Oo, parang ang alam ko, ang
Ang royalty ticket nila is 3,500. So, kalahati na lang yung babayaran mo doon. Wow. May royalty pass ka na. Big discount yan. Mismo, yun na nga. Grab it, guys. 3-day sale nga lang ba yung tickets? Oh, Oo, so 3 araw lang. So, second day ngayon. First day pa lang ata ngayon. Okay, first day today. Oo, first day ngayon. So, hanggang Sunday, nakasale siya ng ganun kalaki. Hurry up, guys. Hurry up, hurry up. Grab it. Available yan sa sa lahat ng ticket outlets. At saka nakaka-excite kasi more more on surprises kasi itong Likhawit. Oo, Pati mismo. kami hindi namin alam yung mangyayari. So, Exactly. lalo kami na-excite na i-play at ipakilala ulit yung music namin sa Quezon. At ang daming magagaling na local artist That's na true, makakasama. Now, Chris, when it comes to that one, I want to ask this. Kasi Sige. you've been with Likhawit Festival way before pa eh. Yeah. 2017? 2017 and 2019. 2017 and 2019. Yes. So isa kayo sa mga banda na naka-experience talaga how it is to be playing in that kind of a stage. Now right now na magpapaalam na ang Likhawit Festival. What is something na hindi niyo makakalimutan or something na you would really treasure and be thankful about as a local artist? Well, big part ang Likhawit Festival sa banda namin, which is a Tone of Rapture. Kasi, 2017 kasi, that's the time na nag-release kami ng first EP album namin in all digital music platforms. So, doon kami mas na-announce sa band eh. Naging full-fledged band na si Tone of Rapture nun. Yes, parang that's the time na sineryoso na namin, mas gumawa kami ng originals. And then, Likhawit Festival, Kapit Productions came in. Ito na nga, naganap na tong Likhawit and mapalad kami na napaline up kami on that one big event. Ayun, grateful kami sa Likhawit Festival kasi ito yung naging instrument para mas mapakinggan kami ng mas maraming tao sa Quezon. Mas makilala kami as Tone of Rapture. And then, sumunod yung 2019, ganun pa rin. So, kaya kami na-excite ngayon na sa pagbalik kasi mas malaki na siya eh. Mas malaki na, mas marami na kaming kasama. Alam mo yun? So, mas exciting siya. Actually, if I could just reroute the question a little bit. Kasi hindi lang naman si Kapit Productions, hindi lang naman si Likhawit Festival eh. Marami ding ibang music festivals dito sa atin. Mga productions na nagke-create ng ganitong klase ng stage. So what I really wanted to ask is what it is for the local artist, especially for example kayo, na merong ganung klase ng stage. And then given na yun na nga, bawal tayo ng content with Likhawit Festival, it's gonna be their last. Anong importansya para sa inyo nang na may mga ganong klase ng productions na sumusugal just to put up a stage like this one? Yeah, 'Di ba? Yeah. Kasi if you would kung nandun ka sa part ng understanding na it's not that easy to put up this kind of event eh. Exactly. 'Di ba? Pero there are people like Likhawit Festival and other productions here na sumusugal sa ganung klase ng event just so mabigyan din ng light yung mga yung mga local artists natin. What is it for you, Chris? Well, I'm very grateful sa lahat ng productions na gumagawa ng mga events nila. Whatever it is, small event, big events, whatsoever. Isa yung layunin eh. Isa yung mission eh. Is just to boost artists, musicians, alam mo yun, para mas mapalakas yung community ng music scene dito sa Quezon. Sobrang proud ako sa mga productions na gumagawa ng ganun. Right. Kasi it's not really easy. Sobra. Kasi you have to plan ahead. Kailangan mo ng venue, supplier. I think you fully understand this in a sense na kayo kasi gumawa rin kayo ng event last time, di ba? Exactly. Sobrang hirap. Oo, Sobrang hirap. naging hands-on din kayo sa Kaya ganun. yung mga tao, sana alam nyo yung hirap ng bawat productions na nagpuput up ng event. Kasi it's not really easy. Hindi siya sobrang madali. Akala nyo, maglagay lang ng date, kuha lang ng ganito, ganyan. No. It's a hard process. And actually, marami siyang process di ba? So, I'm so proud
Sobrang Totoo. proud ako sa lahat ng productions. Hindi lang sa Kapit, sa Likhawit. To everybody who's... Yes, to yeah. everybody who's trying to help the scene dito sa Quezon. Sobrang big shoutout sa inyo. Big thanks to those productions. Small productions, big productions. Everybody. That's true. That's very Na true. tumutulong sa eksena natin dito sa Quezon. Mabuhay kayong lahat. Please don't stop supporting our local Oo. artists and local music. Diyan tayo nabubuhay. Maraming That's true. salamat sa That's kanila. true. Totoo yan. Sobrang thank you sa mga yan. Marami. Please don't stop. Ayun na nga, kaso lang, si Likhawit Festival magpapaalam na daw. Oo nga eh. I hope it's not the last. Yeah. Let's just all hope. Kasi yun na nga, pundasyon yan ng mga local artists natin dito. Yes, So, sana magpatuloy. Sana hindi pa talaga siya yung pinakang last. Sana, Oo. sana. Sana lang. Who knows? Yes, finger Who knows? crossed. So I guess we're gonna see Tone of Rapture perform sa Likhawit Music Festival 2026. Let's go invite them, people. Yeah. We're going to play live this coming Likhawit Festival 2026, The Las Echo, happening on April 24 and 25. Day 2. Day 1 and day 2. So 2 days festival siya. So kung wala pa kayong tickets, please grab your tickets now. Naka 3-day sale sila ngayon. Last day is Sunday, tama ba? Yeah, last day Sunday. Yung promo ngayon, yung promotion Yan. ng ano. Please do grab your tickets. Maraming surprises ang Likhawit. That's true. That's ang very true. Kapit para sa atin. So, sana magkita-kita tayo doon. Ayun. Totoo. Kasi ngayon, so far, ang na-announce na ng Likhawit Festival na ng mga artist is, we have, unang-una, Peter Karma. Oh, yes. Right? Ang gagaling nila. We're gonna have Peter Karma, si Cannibalismo. Yeah, mismo. Sobrang patok nun. Oo, mismo. So we're gonna have the chance to witness Peter Karma live sa Likhawit on April 24 and 25. Another is I think nilabas na rin nila ang si Ale Bloomfields. Si Bloomfields. Oo, si Ale. Yep. Sa langit na bako. Yan. Bloomfields. Also Frizzlean, our very own Frizzlean from Quezon. Yeah, I played drums before Yeah, kay Frizzlean. oo. So yeah, excited din ako. Yan. So makakasama din natin si Frizzlean. Very own natin yan. From Candelaria, Quezon. Wish-clusive awardee. Yes. Diba? Sino pa bang nai-announce na ng Kapit Productions? Diwata. Oo. Taga Bicol naman si Diwata, Yes, guys. ang galing din niya. Oo, sound trip natin to tuwing biyahe. Musta ang biyahe, Mismo. diba? Those people. At marami pang susunod. Ewan ko lang ha, pero nag-hint na ng nakaraan si Kapit Productions. Nakakita ako ng spades na Oo 4 nga eh. na kulay itim I Excited don't know. kami doon. Grabe. Oo, So, abangan natin, guys. talagang tayo ay gustong sorpresahin Mismo. ng Likhawit Festival. Mismo. So, if I were you, grab your tickets now. Yun na nga. Habang nakasale pa. Lalo ngayon, meron tayong Yes. massive sale. Yun ang title, nakakita ko Massive sale. 3 days massive sale. Ayan, available yan ang alam ko meron silang ticket outlet sa SM, sa DC, sa store ng DC. Shoutout din sa iba pang ticket outlets. Shandon, G-Food. G-District, G-District. sa G-District at sa Damacha House sa Pleasantville. So, bisitahin niyo yung mga ticket outlets na yan. And actually, meron din silang mga resellers from okay. people. So, kung meron kayong kilala na nagpo-post na they sell ticket, kontakin nyo na sila, guys. Huwag nyo na palagpasin yung 3-day sale na to. At, pero mo kalahati ng original price. Oo sobrang laki nun. Sobrang laking discount nun. Sobrang laking discount na nun. Grab it, guys. Anyways, Quiz, Tone of Rapture, frontman, Quiz, Harvey Reyes, maraming salamat sa Thank you so pagpapaunlak. much ulit, Oh, DJ it's- Giro, and sa buong staff ng Destiny Radio. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much po sa pag-imbita ulit. Thank you very much sa sa pagpapaunlak ulit. Oo, my very first guest on the program at ngayon nanunumbalik. And I hope makasama ko ulit namin soon. Quiz, Yes, huwag kang thank you, mananawa thank you. na Of course, yeah. Sana makasama ko ulit namin. And syempre, shoutout sa buong members ng Tone of Rapture. Roy on guitars, Yeah. Philip on keys, Butchoy on drums, and Darwin on bass. Darwin on bass. Yan, hopefully next time kasama na namin kayo sa programa. Maraming salamat.
Ayan, basahin natin yung isang nag-comment, si Kuya Jan Eric Alejandro. Aha. Sabi niya, good evening sa inyo mga sir. Eric. Pa-shoutout naman, Sir Harvey. What up, What Eric? up? Sobrang bait na kaibigan namin yan. Tumutulong sa amin pag may mga live gigs kami. Ayan, and may Kapag business din available sila, siya. di ba? Yes. Sound system. Ayan. Oh, parang may show sila ngayon. Tapos diba, Kuys, ang show sa Kalayan. May show sila din ngayon concert ng choir eh. Ayan. Looking forward sa Likawit this year, sabi niya. Support coming from Pagbilao, Quezon. Thank you very much, Kuya Jan, at shoutout sa lahat ng taga-Pagbilao. Maraming salamat po sa pagtutok. Kuys, once again, maraming salamat. Thank It's you an so honor much. to have Thank you you. once again on the show. At syempre, maraming salamat po sa lahat ng tumutok. Ayan, sa mga nanonood sa Facebook at syempre sa mga nakikinig sa radyo. Ako po ang inyong nag-iisang rapper DJ in the town. My name is Giro. That's capital G-I-R-O. Ito ang ating programang Homegrown People. This is your home, their stories on air. Exclusively at 96.7 Destiny Radio. Kita-kits tayo next week. May makakasama na naman tayo ang isang artist, isang banda na magpe-perform sa Likawit Music Festival. And of course, shout out to Likawit Music Festival for being one of our sponsors. And, yep, Coffee Press. Maraming salamat. See you again next week. Deuces. Broadcast.